So what is up guys? So ito na yung part 1 ng build natin para di sa TMX 125 na Alpha. So una natin gagawin ngayon is linisin natin siya tapos unti-unti ko nang baklasin. So tara, samahan niyo ako. So ito na inuna kong tanggalin, yung takip dito, yung battery cover, tsaka airbox cleaner. So nakita niyo kung gaano kadami. Tsaka pero pansin niyo, buo pa yung mga sticker. Kasi tulad na sabi ko dun sa first video, hindi siya ganun kalaspag kasi. Talaga sobrang dumi lang. So, ilapag ko lang tong camera tapos baklasin ko na unti-unti. WD-40, pang spray sa mga yan. Since kalakalawang na kasi, para medyo lumambot. Hindi tayo maputulan. And then, 10mm na box and wrench. Pantanggal dyan sa bracket ng battery. Pero pwede rin naman Phillips, kaso pagka ganyan kasi usually matigas na, iwasan natin para hindi mabilog. So 10mm lang gamitin natin, then 12mm para dito sa bracket ng upuan. So tara, samahan nyo, kalasin ko na. Ayan, simulan na natin. Spray, kuha pa ako gloves dyan, no? Spray WD-40, pihit, diba? Bilis, tanggal agad, diba? Ayan. Hirap na hirap ako dyan. Gumamit ako Phillips. Ayaw. Gagamit ako flat screw. Tapos kinontra ko sa likod. Kaso ayaw din. Bumibilog lang yung nut. Ayan o. Hirap na hirap o. Kaya sabi ko, nag-gloves pa ako sa video. Hindi ko rin ako matanggal. Kaya sabi ko, grinderin ko na nga lang. Puwa na lang muna tanggalin ko. Wala na to. Kung nakita nyo sa video kanina, hirap na hirap ako tanggalin. Umiikot siya pero hindi na makontra dito. Bumibilog na rin yung nut pag kinontra. Kaya gagrinderin ko lang. Yan ang problema kapag kinalawang na yung mga tornilyo ng battery. Kasi usually yung mga yan, mahinang klaseng tornilyo lang eh. Grinderin ko lang, tapos balikan ko kayo.
One down. Sanding disc yung ginamit ko kasi iniwasan kong pagka yung grinding disc ang cutting disc ginamit ko, iniwasan ko baka maputol kasi itong battery terminal. So one down. Isa na lang. Yan, finally nabaklas ko na rin. Ayan na, so time for cleaning. Ayan na, linisin ko na yung mga putik-putik na yan, mga dumi-dumi na yan. Pagkatapos ko malinis, baklas na. Baklasin ko na to, taillight. So kung ano-ano pa mga pwedeng baklasin. Tara. Nakurap pala yung file nung nililinis ko to kagabi. Kanina ko lang nakita. Pero ayan, malinis na siya. May mga konting rust lang. So ang gagawin ko lang dyan, lalagyan ko ng turco para ma-convert yung rust. Turco is rust converter, even this one. Tapos after ma-convert sa yung rust, ito lang, sprayan ko lang siya ng primer, tas black. Gamitan ko na lang ng samurai paint. Kasi hindi ideal na ipapaklasin ko lahat sa powder coat eh. Hindi naman siya ganun kakalawang o bulok eh. Then ito naman, linisin ko ito mamaya. Pati yan. Nakalas ko na itong rear end. After kung malinis yan, itong harap naman kakalasin ko. Ayan. Dumi, sobra. Nabawasan ko na ng dumi yan kanina eh. Center stand, most probably bilhin ko ng stainless para hindi na kinakalawang. Pero kung merong pasok na aluminum na swing arm, edi much better. Pero kung wala, bili ako stainless. Ayan siya. And mapansin nyo, gumagamit na ako ng degreaser. Tas binabaran ko muna and in-spray ako lahat ng madidinim part. Sabang ni-spray ko, binabrush-brush ko din para hay papalo madurugin mo at dumi-duming sobrang tigas. Siyan spray ulit, brush-brush lang, toothbrush. Ganyan lang paulit-ulit. Tas yan, in-spray ko na siya ng tubig. Habang binabrush para at least malusaw or matanggal yung mga dumi-duming mga nalinis na. Para makita ko rin ang itsura. And tas bago siya, spray ulit ang degreaser. Binower ko para at least rectang dumikit yung mismong degreaser dun sa mismong bakal, hindi sa tubig. Kaya makita nyo ini-spray-spray ko na ulit para malusaw ulit yung mga natirang mga degreaser. And brush-brush ulit. Kuskus kis-kis. Para mas lalo lumambot yung mga natira-tira mga dumi na hindi natanggal nung unang spray natin. So yan, bagong bote na ulit siya. Nakadalawang bote na ako. Sobrang dumi. Ayan, spray ulit, diba? Paulit-ulit lang na ganun. Spray degreaser. Tubig. Tapos yan, after ko malinis, nilinis ko na ng sabon. Kasi pag hindi mo siya nilinis ng sabon, maya makita mo nag-uumido. Kasi kahit nabasain mo ng tubig yan, meron pa rin matitira kaya sabunin mo. Ayan, malinis na siya, di ba? Bumalik na yung dating kulay niya. Tapos nakalas ko na rin yung buong harap. Tapos tinesfit ko tong front shock ng Wave. Pang Wave ginamit ko isang buo. Tapos bibili na lang ng extension. Ayan na siya. Malinis na. Kaya gagawin ko, lalagyan ko na ito ng turco. Yung sinasabi ko sa inyo. I-prepare ko lang, pakita ko sa inyo ang itsura ng turco. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, rust converter. Ang brand niya is Turco. Pero maraming brand ng rust converter. Pero ever since, kahit nung panahon ng daddy ko, ito ginagamit niya, Turco. Kasi mabisa talaga siya. So merong maliit niyan, merong malaki. Pero ganito lang, sobra-sobra na yan. Dami nyo na mapagagamitan yan. Pakita ko sa inyo kung paano siya ina-apply. Ayan, ganito lang siya kasimple. Maglagay ka lang sa lagayan. Para isasaw-saw mo na lang yung paintbrush. Para hindi rin madumi na binubuhos mo to dun sa mga part na may kalawang.
Tapos ito pala, gumagana lang siya sa mga light na rust ha, hindi yung bulok. Kasi once na bulok na yan, hindi na yan talaga ma-convert yung rust. Siguro ibabaw lang, pero the rest hindi na. Lagay lang muna ako konti. Tapos, pahid na natin. Pakita ko sa inyo paano siya. Yan, pahid lang. Ay, sausaw pala. Yan, sausaw. Tapos pahid na ganun. Sa mga may kalawang. Pahid-pahid. Pahid mo lang siya dyan. So mamaya makikita nyo yung effect na yung kalawang nawawala na. Sausaw mo lang ulit. Yan. 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 Yan, ganun lang siya kasimple. Pahid mo lang ng pahid. So, unti-unti yan, maalis na yung kalawang. Okay, tapusin ko lang magpunas. Pakita ko sa inyo once na na-convert na yung rust. Ayan na yung ano niya. After. So, mapapansin nyo, yung mga bakbak na yan, yung may mga kalawang nung una. Ayan, kahit pa paano nawala siya, di ba? Kahit dyan, oh. Ayan. Yan yung may mga kalawang. So, yung mga meron pang natira, after matuyo, i-second coating natin. Ayan, oh. Pahiran ulit natin. So, may mga natira, pero ayan, makikita mo unti-unti na nawawala. Pahiran ko na lang ulit mamaya pagkatuyo. Ayan. Then, hanggang sa mawala ng mawala, tapos saka natin i-prep para i-primer, then pintura ng itim, tas clear coat. So, yun. So, kung gusto nyong bumili ng ganyan, netong tour ko, nandiyan naman yung link sa baba. Check out nyo na lang. At least kahit pa paano makatulong sa inyo. Dun sa mga ayaw ng magliha, gusto ma-maintain yung urig na pintura, tapos gusto sprayan lang ng konti, kesa patungan nyo kaagad ng pintura. I-rust converter nyo muna, di ba? So watch out na lang for part 3 of this TMX build. Hopefully by that time, makabit na natin yung bandang likod ng mga parts na itong TMX build. So again, like and subscribe, then hit the notification button para at least ma-notify kayo pag may mga bagong uploads. So, see you guys.